So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is about sa hypergamy na naman. So, di ba ang hypergamy is alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. So, yung hypergamy na yan is pang survival lang din talaga yan, pang long term. Kasi ang relasyon is for survival dahil nga interdependent tayo. So, kailangan talaga natin ng isa't isa para makasurvive. Yun lang naman ng purpose ng relasyon eh. Tsaka companionship. Kung ayaw mo mag-procreate, di ba? Kung ayaw mo mag-survive yung genetic mo, kailangan mo pa rin talaga ng companion. Kahit man hindi man yan karelasyon na babae, is kailangan mo pa rin talagang companion. Kasi nga, masisiraan ka ng ulo. Meron naman din nakakagawa ng mag-isa sila pero umalis-alis pa rin sila sa bahay. Pero ginagawa nila is pupunta sila sa mga groups kagaya na nagvo-volunteer sa charity, sa churches, mga ganyan. Basta may mapapagkaabalahan sila kung wala man silang asawa at anak. So, kailangan talaga natin at isa't isa. Kasi kailangan ng tao ng communication eh. Pag wala kasing communication, magdi-depreciate yung mental cognition ng tao. Parang yung mga nakakulong, di ba, sa confinement. Wala silang kausap, yung mag-isa lang sila. Tapos pag lumabas na sila dun, is hindi na marunong makipag-communicate. Tapos, yung mata nila, eye coordination, flexibility, dexterity, hindi na siya talaga healthy. So, kailangan natin nga isa. Yun din tayo, kahit nga yung friendship, relasyon pa rin yan. Sa trabaho, relasyon pa rin yan. Tawag dun is yung mga co-worker mo, di ba? Relasyon pa rin yan. Kahit yung may business ka, hindi mo maiwasan relasyon talaga eh. Kahit yung business din, di ba? Kailangan mo yung buyer, di ba? Ikaw naman, seller. Kung ganun din. Nakadepende ka rin sa ibang tao. O, tanggalin natin yan. O, yung kinakain mo na, ito deep knowledge na to ah. Ito, pagkain mo, tsaka tubig, tsaka yung prutas at gulay. Yung mga karne na kinakain mo, relasyon pa rin yan. Dahil nagtatribe ka dahil sa kanila, yung mga patay na hayop, tsaka prutas at gulay. So, hindi talaga tayo makakasurvive na yung sinasabi nila, independent. Walang independent. Lahat tayo nakadepende sa isa't isa. Tsaka sa nature. Dahil nature lang din tayo. So, yung pagpili talaga ng babae is ganun talaga. Blue pill talaga yung Di ba, ang dami nga nag-shame sa channel ko, di ba? Sinasabi, black pill ka, tas blue pill sasabihin mo. Ang black pill kasi is truth. Gets nyo yan? Ang black pill is sakop yung blue pill tsaka red pill. Kaya nga sinishare ko dito yung blue pill, red pill, tsaka black pill. Kasi nga, truth ang black pill. Ibig sabihin, sakop niya lahat. Ano ba yung mentality ng mga tao? 90% na tao. Carnal based, material based, perception based, tsaka desire based. So hanggat ganyan 90% ng mga tao is parang nagfa-function based on animalistic desire is blue pill yan. Actually, merong ikaw nga rin, kahit sabi mong black pill ka, may blue pill side ka rin talaga eh. Yung the fact na nagtatrabaho ka, sabihin mong business, blue pill pa rin yan. Kasi kailangan mo mag-survive eh. Kaya ang kagandahan lang sa black pill, sakop mo lahat, tsaka alam mo yung reason nung ginagawa mo. Alam mo yung reason. Mostly ng tao, hindi nila alam yung reason eh. Sabihin nila, bakit ka kumakain? Wala, masarap. Tanginang yan. Ano masarap? Hindi, kailangan mo, mamamatay ka. Ano masarap? Bakit ka kailangan uminom? Nauuhaw kasi. Hindi. Hindi yun ang rason. Mamamatay ka pag hindi ka uminom. Maraming tao hindi talaga nila alam yung rason ng ginagawa nila. Kasi nga, animalistic desires and impulses lang yung
mga ginagawa nila. Sinabi na rin ni Jesus yan, patawaran nyo na tong mga hinayupak na to dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Totoo yun. Yung blackpill kayo ni Jesus Christ, di ba? Na ano, yun yung sinabi niya, di ba? Sa Bible. Patawarin nyo to kasi hindi nila alam. Kasi nga, 90% talaga ng tao sa lipunan is blue pill talaga. Nagpa-function yan based on animalistic desires and impulses. So in short, wala talaga silang sariling decision making. Nagre-rely lang sila dahil sa program ng existence, which is survival and procreation. Yun lang mahalaga sa kanila. Sex, pagkain, matulog, mag-entertain. Yun lang. Wala nang iba. Tingin mo ba? Sasabihin, may kaayusan naman sa lipunan. Meron namang mababait na tao. Hindi Dahil yan sa social construct. Kung hindi sila paparusahan, tsaka walang laws and restrictions, is talagang doon na magkakaalaman na animal talaga ang tao for survival. Hindi yan magkakaroon ng kaayusan. Kaya nga sabi nila, di ba, blue pill na yan. Yan talaga yung default state, blue pill. Kasi mother nature yan eh. 'Di ba yun yung law of nature? Survival of the fittest. The strong will live, the weak will die. The strong will live, the weak shall die. Yun yung law of nature. Nature yan Law yan ng nature. Ganon din yan. 'Di ba? Yung sinasabi nila dapat lalaki daw lalapitan. Pwede naman yun kung malakas ka. 'Di ba kahit yung sa tribal natin dati, sa mga tribal na panahon, is nagko-compete talaga yung mga lalaki, patayan, para may makain talaga. Tapos kung sino yung nanalo doon, siya yung kukuha ng babae para makapag-reproduce. Actually, kung meron pang kapamilya yung mga asawa kuwari yung mga babae na na-conquer na bansa, may asawa yun at anak, ipapapatay nila yung anak para yung genetic line ng na yun is hindi talaga mag-proceed. Tapos kung sino yung nanalo dun sa kung sino yung nanalo sa war, is sila yung magte-take over sa mga wives ng mga prisoner. Tsaka sila yung makaka-reproduce. Law of nature yan kasi survival talaga eh. Survival lang. Yun yung talagang hypergamy talaga na doon talaga nakabase yung pagpili ng babae based on survival lang talaga. Kaya yung top G sa beta box, pinipili kasi for long-term security. Tsaka masisigurado yung loyalty at mapapalaki yung bata na may magpro-provide na pagkain, edukasyon, damit, mga ganyan. Tapos sa alpha seed naman or alpha fox is makareproduce yung may superior genetic, which is mababa yung chance na magkaroon ng hindi healthy na offspring. Meron nga niyan sa Africa ata, yun yung bansa. Merong 6 foot na lalaki doon na pinipilahan ng mga babae para anakan sila. Nagpapaanak doon kasi yung lalaki na yun is wala talagang na-produce na offspring na may congenital defects or talagang weak yung genetic. So yun lang naman purpose nun kaya namimili talaga yung mga babae na may superior genetic, alpha fox. Tsaka beta box yung pang long term naman para masigurado. Parang ito yung quality versus hindi quality pero isisigurado yung lifestyle para lang maka-proceed yung next genetic line ng beta box. Yun lang naman yun. Tingin mo ba si Jeff Bezos? Top-notch genetic nun. Kahit anong gym pa nun, recess na talaga yung chin nun. hindi na yun. Ganun na talaga itsura nun. Mapapasa yun. Mapapasa pa rin yung genetic niya kasi marami siyang pera doon nag-compensate. Pero kung sexual desire lang din talaga, hindi siya pipiliin ng babae. Pipilian lang siya for long-term security or lifestyle. So, dun lang din talaga iikot eh. Di ba sasabi nila sa red pill,
Susolusyonan kasi nila, 'di ba? Susolusyonan nila yung mga nangyayari. Eh hindi mo talaga masusolusyonan kasi kailangan mo talaga at mag-compete. Biruin mo, iniisip kasi nila delusional eh. Hindi mangyayari yun. Never nangyari sa lipunan na yung babae talaga yung magbabato talaga sa kanila. Sa nature nga, 'di ba? Sabi na nga ni Rome Wills yan eh. At saka ni Alan Roger Curry, yung egg cell nag-aantay lang dun sa uterus. 'Di ba? Nag-aantay lang. Tapos yung mga sperm cell is million-million yan nagko-compete kung sino makauna dun sa finish line. So, ganun talaga yun. Magko-compete din talaga para makasurvive yung genetic line. In the end, dun din talaga yung dun din talaga iikot yung hypergamy. Sa survival lang din talaga. Kaya alpha fox, beta fox. Kaya nga minsan, di ba yung mga karamihan ng babae is nagsisettle sa average or pangit na lalaki. Kasi yun yung loyal, dependable, tapos malakas pumera, tsaka masisigurado na long-term relationship. Nagbibigay na non-sexual companionship, tsaka yung oras dedicated dun sa pamilya at anak. Kaya yung mga katrabaho ko na pamilyado at may anak is talagang below talaga sa looks level ko. Tsaka kahit sa actually below pa nga sa average kung tutuusin. Kasi sila yung loyal eh. Kailangan din talaga ng babae ang loyalty sa lalaki. Yung mga nagsasabi na hindi nila kailangan ng loyalty, hindi gusto ng babae loyalty. Same mo rin. Ikaw lalaki ka, 'di ba gusto mo loyalty? Kung nasa relasyon na LTR gusto mo. Loyalty rin gusto mo. Kaso ang hypergamy, dahil sila kasi ang namimili, is may chance talaga sila makipag-owns dun sa may mga superior genetic. And alpha fox, hindi naman nagko-commit yan eh. Yung ginagawa lang yan, nakikipag one night stand lang yan. Nakikipag-owns. Hindi naman din sila nagpa-pump and dump. Puro direct lang din ginagawa niyan. Kasi sa ayaw at gusto ng babae, meron pa naman ding iba na ide-direct nila approach. So, ang totoong alpha is hindi nakikipagrelasyon. Pero, hindi ibig sabihin nun na wala silang sexual companionship. Nakikipag pa rin sila, short term nga lang. Puro short term lang yung alpha. Hindi yung long term. Kasi long term is alpha ka na, may beta traits and tendencies. So tama yun. Nagko-connect talaga kami ni Alan Roger Curry. Yun din lang yung conclusion ko dati pa eh. Sinasabi ko na rin yan dati. Pag nasa relasyon ka, beta condition talaga yan. Kasi law of nature yan eh. Survival of the fittest eh. Diba? Terms and condition ng ng nature talaga yan. Eto nga, ikaw nag-exist ka. Law of nature. Survival of the fittest. Survival and procreation. Yun yung meaning ng buhay. Di ba napipilitan ka rin? Terms and condition yan ng nature, di ba? Terms and condition yan ng nature, di ba? Na survival of the fittest, di ba? Ikaw napipilitan, biruin mo. Kailangan mong matulog, gumising, kumain, na mag-excrete, tapos mag-entertain. Paulit-ulit mong gagawin yan hanggang mamatay ka. Biruin mo naman, ganun gagawin mo. Force play talaga to. Force play talaga tong buhay na to, sinasabi ko sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung law of nature, hindi ka makakawala dyan. Kasi the fact na ikaw, buhay ka, nasakop ka ng law of nature dahil sa survival of the fittest na sinasabi ko. Napipilitan ka for survival. Although, kung pangit ka or average looking, kung wala kang chance makapag-procreate is, napipilitan ka pa rin dun sa survival side. Law of nature yan eh. Ganun din, kung gusto mo makapag-procreate, terms and condition ng babae masusunod. Brefolds law yan. Walang relasyon na mangyayari kung hindi mo masusunod yung
terms and condition ng babae. Ganun lang talaga yan. At the end of the day, dun lang talaga iikot yan. Biruin mo, sasabihin nila, kukumpit daw yung babae, babato nila. Hindi hindi ganun yung law of nature. Ang law of nature is talagang magkukumpit ang mga lalaki talaga. Mas kung sino yung top G sa beta box, top G dun sa kahit nga alpha, nag-a-approach pa rin yan. Need talaga mag-approach. Dahil hindi talaga mag-aano yung babae. Sure na-experience ko yan. May nagme-message sa akin na una. Actually, halos lahat na naging ex ko, sila talaga yung una kasi nga conceited ako Pero yun nga lang, sub 5 ang aanuhin mo. Kasi priority nila genetic mo So, yun pa lang, nagpapatunay na ng survival of the fittest Yung kasing red pill is, oo, nalaman mo nga yung nature ng babae, nature ng kung ano. Actually, hindi nga rin na nga rin ako naniniwala sa nature ng babae kasi same din pala sila ng lalaki. Sila lang talaga may upper hand kasi sila namimili. Merong mga promiscuous na lalaki, meron din promiscuous na babae, merong loyal na babae, meron din loyal na lalaki. Hindi raw marunong magmahal lalaki, babae. Marunong naman din sila magmahal, pero pili lang talaga. Nagiging submissive sila dun sa top G na beta box, tsaka dun sa top G sa genetic. Yun lang talaga yun. Kaya nga yung mga asawa ng mga super yaman, di ba, loyal naman din sa kanila yun. Hindi nangangaliwa yun kasi nga, may chance talaga na ipapatay sila, di ba? May mga security guard pa nga yung mga asawa nilang babae. So talaga nagiging submissive rin sa. Tsaka kupas na rin nila nakuha yun So Gretchen, 'di ba? Barreto, Heart Evangelista, mga kupas na yan. Tas yung dating beauty queen, 'di ba? Na link kay Rob. So mga kupas na rin yun. Ginawang nice guy finish last yung mga politiko. Pero alam din naman nila yun kasi nga hindi naman sila pogi. Alam nila yun. Kasi ang prime age talaga, kung nagtatrabaho yan at hindi yan salat sa buhay, is pipiliin talaga nila pogi. Actually, kahit nga mahirap talaga, priority nila pogi. Kasi carnal base ang mga mahihirap Na sinasabi nila, ang dami daw pangit sa mga mahihirap. Nabasa ko yung comment na yun, marami daw pangit sa mahirap. Di mas marami na nga lang may Tsaka, kaya marami yun kasi marami sila mag-procreate. Marami sila mag-procreate. Pero kung napapansin ko sa mall, yung mga average na middle class doon, yun talaga yung mga pangit Parang nagko-compensate sa stem maxing Yun nga lang, yung sa mga mahihirap is mababaho hininga. Tapos, walang mga hygiene. Yun lang talaga yung parang drawback sa kanila. Kasi marami na rin akong mga na-date na ganun dati. Nung parang elementary ako. Tapos parang nakakausap ko pa lang sila. Ang baho na ng hininga nila. Kaya nga dati, di ba, nakikipag-date ako. Sinisigurado ko na pinapakain ko sila ng mga, kahit anong pagkain. Kasi nga, alam ko yun Yun yung cause ng baho ng hininga yung walang kinakain Kasi yung acid ng tiyan, walang ginagrind na pagkain. So, lumalabas yun sa hininga nila. Kaya, yun lang yung drawback sa kanila. Pero ganun pa nga rin, di ba? Yung hypergamy talaga ng babae. Para rin yan sa lalaki, survival lang. Ba't ba nagko-compete yung mga lalaki para sa kepyas? Para makapag-procreate. Yun lang naman talaga yun Yun talaga yung lizard brain. Blue pill base talaga. Kaya yung nagsasabi simp. Wala naman sa ganun yun Simping talaga yung talagang gagawin talaga kasi blue pill yan Yun yung mindset nun. Hindi naman talaga nila kontrolado na maging emotional sila, maging carnal base or animalistic desire. Hindi nila control yan kasi nga nandun sila sa program ng
physical. Nasa program sila ng physical. Now, yan yung lalabanan ng enlightenment. 'Di ba, ang program ng physical is mag-compete, tapos emotional, tapos puro desire. Wala kang control. Magso-survive at procreate ka. Now, sa enlightenment is, ang gagawin niyan is, aalisin yung program na yan. Magdadrop yung ego mo. Ibig sabihin, i-unplug yung mga program ng mga carnal desires mo. So, mangyayari niyan, mawawalan ka ng gana sa lahat. Tapos, pero ang kapalit niyan, nirvana. Ibig sabihin nun, itra-transcend yung emotional base mo, pati yung mind mo, yung mga negatibon mo na iniisip everyday, wala na yan. Pati emotion mo na papasok na sadness, loneliness, mga ganyan. Tapos, attachment, yun, yung mga attachment, wala na yan. Kasi, ang nun, para ka na ring patay. Para ka na rin patay yung experience. Yun yung nirvana. Nirvana na sinasabi nila. Kaya yan talaga yung gustong-gusto i-achieve ng mga Buddhist. Yan nirvana na yan. Itra-transcend nila yung physical kasi lalabanan nila yung course of nature. Kasi yung course of nature, hanggat may katawan ka, puro suffering. Now, pag natin mo yung nirvana, may suffering physical, pero ang perception, wala siyang attachment. Makaka-experience ka ng pain, pero yung suffering na sinasabi nila, wala na. Yun yung na gusto ma-attain ng mga Buddhist. Kasi yung isang side, program ng physical or existence is survival and procreation. Now, yung isang side naman, which is yung pure, non-existent, is yun yung i-attain ng tao na may higher wisdom. Which is yung nirvana nga. I-attain mo yung moksha, nirvana, enlightenment, kung ano pa man tawag nila dyan. Yan yung lalabanan ng mga Pero, ang kagandahan dun sa nirvana, may full control ka talaga. Tsaka nakikita mo yung mga bawat choices is may future and future consequences. Diba nga si Meridian, sinabi niya yan, yung sa Matrix. Sabi ni Meridian dun sa Matrix, sabi niya, cause and effect. Cause and effect. Yun lang naman din talaga eh. Bawat mo dito, mga pinipili mo, may effect yan. Dahil napipilitan ka, dahil buhay ka nga eh. Parang sa Matrix din, sinabi, wala naman daw talagang spoon. Kasi lahat ng nandyan sa physical is ikaw rin yan. Nature, parte ka ng nature. Yun yung illusion na sinasabi nung kalbo, di ba? Sa Matrix. Nakala mo may spoon tsaka separation, pero ang totoo wala naman talaga. Dahil isang consciousness lang tayo, pero subdivided ng solid, liquid, and gas. Now, yun yung tinatawag na maya na na bawat atom kasi may sarili ang will. Kuwari yung cells ng katawan mo, may sarili ang program, which is mag-survive at mag-procreate. Lahat sa existence, kahit sabihin mo yung puno, yung halaman, yun yung program, survival and procreation. Hindi lang ikaw yan Huwag kang tanga. Hindi lang din hayop yan, hindi rin yan insekto. Na lahat dito sa physical, yun yung program, survival and procreation. Kaya hindi na talaga bago yan. So, paano? Kaya yung hypergamy na yan, hindi ka na magugulat na ganyan talaga yung mga cheating. Nako, may capacity talaga yung mga tao talaga mag-cheat. Na kasi animal based, carnal based. Yan yung program ng Matrix, desires and impulses. Hindi nila control yan. Tsaka laging negative yung state ng existence. Kailangan mo mga exploit, kumain ng hayop, halaman, gulay, prutas, lahat yan may buhay, di ba? Lahat yan may consciousness. Kasi ang physical consciousness, yung non-being, which is yun yung i-attain ng enlightenment, is spirit, non-physical, anatomic. Ibig sabihin, wala siyang consciousness. Pero may consciousness din siya in a grand scheme, yung sinasabi na yun.
So, yun lang talaga eh. Yun lang dito sa mundo eh. So, kung gumagawa ba naman ako ng video na ganito, marami talagang mamumulat yung mata. Now, hindi yan, yung information, hindi naman mamumulat talaga yung third eye nyo yan eh. Kasi kahit si SQS na rin nagsabi niyan, kailangan i-reverse mo yung course ng nature, kailangan mag-meditate ka. Kasi yung hangin na inaano mo, nilalanghap mo, is nire-recycle mo rin yan, nilalabas mo, di ba? Eh, yung hangin na yan, consciousness pa rin yan eh, immaterial yan. Kaya, para ma-attain mo yung enlightenment, gagawin niyo yung meditation na sinasabi ko sa inyo. Yung video na pinost ko. Kasi yung breath noon is imagination. Imagination yung breath noon. Yun yung tinatawag nilang primordial energy. Ibig sabihin, yun yung breath na bago ka ipanganak. Tsaka pag namatay ka, yun yung primordial energy. Kaya yung imagination yung talagang kalayaan. Tsaka yung di ba sinabi ko na nga rin sa inyo yan, pag na-reach nyo yung enlightenment, or yung kalayaan is mindset. Hindi siya sa physical kasi ang physical ay puro limitasyon. Tsaka dito sa physical, lahat dito birth and death lang. Kahit yung bato birth and death din yan eh. Lahat dito birth and death. Nag-undergo lang ng cycle. Once na mag-exist yan, kasabay niya ng death. Yung katawan mo, yan mismo yung matrix dahil nature yan eh. Yung biruin mo. Everyday to, segundo naaagnas ka, paunti-unti, di ba? Para maiwasan mo yan, kailangan mo kumain. Dahil ganun din, may specific na program din yung mga cells mo eh. Yun yung tinatawag nating apoptosis. Kada age mo niyan, 20, 30, 40, may tinatawag tayong, yung mga cells mo is may program yan ng cell regeneration and death. So, pag na-reach mo na yung peak age mo talaga na naayon sa genetic mo is, doon ka mamamatay. Di ba sinabi nga nila sa science is yung mga sakit is related sa age-related disease. So, ibig sabihin, pag mabilis yung aging mo, kahit 20s ka pa lang, magkakasakit ka na. Yan yung epekto ng mga processed food. Tsaka, yung mga processed food, di ba, pag kumakain ganyan, bumibilis yung aging process mo. So, kala mo nagbibigay sakit sa'yo mismo, ay yung talagang sakit. Pero ang totoo, napapabilis niya yung pagpatay ng mga cells mo, yung apoptosis. Na yun talaga yung age-related disease. Now, kung 20 ka pa lang, pero yung pinapabilis ng dahil sa lifestyle mo, umiinom ka, naninigarilyo, bumibilis yung aging process mo dahil nga pinapatay mo yung cells mo paunti-unti. Doon ka magkakasakit. Gets mo? So, paano? Yun lang. Peace.